our GP Cabinet Maker. Make your home stylish and modern. Tatak GP, gawang Pinoy, gawang pulido. Gawang para sa'yo. Sa mapagpalang araw at magandang buhay mga ka-GP. Medyo matagal tayo hindi nakapagawa ng video no, kasi medyo busy. Saka minsan burnout na rin tayo. Gawa ng tingin ko parang wala naman masyado nanonood ang mga video natin. No? Lalo sa mga tutorial natin. Kumbaga ang hikayin natin ay kahit pa paano makapag-share ng mga kalaman natin dito. Pero tingin wala naman masyado nila-like ng mga video natin. Tingin ko parang useless lang din. Kaya tutok muna ako sa sa aming magtrabaho dito sa shop. Kaya bihira na tayo magagawa ng video. Kaya lang, talagang hilig natin gumagawa talaga ng video kasi noon pa naman, wala pa tayong channel. Talagang video-video lang. Talagang mahilig talaga tayong mag-share ng mga nalalaman natin sa trabaho. Kaya kung nagustuhan nyo naman yung ganitong klaseng video, mga tutorial, paggagawa ng iba't ibang klase ng mga kabinet, ay baka naman pwede makahingi ng isang like. At saka subscribe na rin sa mga hindi pa subscriber, no? Para naman ganado pa tayong gagawa ng mga marami pang video at magtuloy-tuloy pa tayo. In this video nga pala, pag-usapan naman natin yung kama, paggawa ng mga kama. Lalo na sa mga king size na kama. Kasi pag sinabing king size na bed frame, masyadong malaki yon. At alam naman natin pag masyadong malaki yung bed frame, ang hirap ipasok sa bahay yung ganong kalaking kama. Ito ang isa sa halimbawa, no? Na kapag ang isang king size na kama ay buuin mo na sa shop bago i-deliver sa bahay. Kapag ito hindi magkasya sa bahay, pagpasok pa lang o di kaya sa kwarto, ay napakalaking problema. Talagang namumblema talaga yung nito, may-ari. Kagaya nito. Sa kaso ng kamang ito ay isang araw, no? So umaga nakatanggap ako ng tawag mula sa di ko kilalang numero. Ang sabi niya ay meron siyang dumating na order na kama. Mula pa yata sa Batangas ba yung sinasabi niya na yung pinapagawa niya. Yung dineliver naman daw sa bahay ay di magkasya. Sa pintuan pa lang di magkasya. Kaya nagtatanong siya kung gumagawa ba ako ng ganun. Medyo nagalangan ako sa mga ganung trabaho, no? Lalo na hindi ko gawa tapos magre-repair tayo na hindi natin gawa. Pero yung tinanong ko kung saan lugar, napakalapit lang din pala sa shop ko. Tama-tama na sa labas kami. Sabi ko, sige dadaanan ko. Titingnan ko yung sinabi mong kama. Yung dumating ako, ito na nga. Ganito yung sitwasyon doon sa bahay nila. Nakaparada yung kama doon sa pinakagrahe at hindi may pasok-pasok doon sa loob ng bahay. Di ko na inalam kung ano yung kwento, bakit hindi ginawan din ng paraan ng gumagawa para may pasok man lang sana doon sa loob ng bahay. So sabi ko sa kanila, sige, ipa-deliver mo na lang doon sa shop at gawan ko na paraan doon sa shop. Kasi andun yung mga gamit ko sa shop. Mahirap din kasi magtrabaho doon sa bahay. No? Lalo na may request din siya na baguhin na rin yung kulay. So magbubuga tayo, mag-i-spray tayo ng varnish. Kasi gusto niyang padilimin yung kulay. Kasi itong kahoy na to ay mahogani. Pero kung titingnan mo parang hindi siya mahogani. Kasi medyo masyadong light yung pagka mahogani niya, yung kulay niya. Parang yellowish. Gusto niyang padilimin yung kulay, yung talagang red mahogani, no? Tsaka may pagkadikit sa nara. Mas malapit na sa walnut. Para hindi na tayo masyadong hahaba, no? Meron tayong ginawang naunang video dyan. Panoorin nyo lang siguro yon. Doon nyo makikita kung anong ginagawa ko at anong kalapasan. Pero sa ngayon, ang masasabi ko lang, pag ikaw gumagawa ng kama, dapat kapag hindi ito magkasya sa pagkakabitan o di kaya sa daraanan at ikaw ay nag-ocular naman o tinitingnan mo naman yung pwesto, ay problema mo na yon kung ito ay di mapasok. Kasi dapat talaga ang ginagawa mong kama ay kasya sa pintuan. Kaya sa gagawin natin kama sa ngayon ay walang problema kasi kahit maliit yung pintuan, kahit yung masikip yung hagdanan ay walang problema kasi maliit lang yung mga panel natin. Doon natin nasimbulin sa mismong kwarto. Yung kama natin di kalas, kaya lang kung di kalas, siyempre maraming screw yun. Ngayon, ang tanong na lang natin doon, paano naman natin may tago yung mga screw? Kasi pangit naman pag nakikita yun. Pag di kalas, siyempre i-screwhan natin doon sa side. So sa video na to, i-share ko sa inyo, gagawa tayo ng isang kama, di kalas, pero wala ka makikita ng screw sa labas. Malinis siya. Ngayon, kung paano natin tatago yung mga screw na yon, na di kalas siya, pero wala ka makikita ng screw. Tapos yung video na to. Pero bago tayo magpatuloy, no, ito nga pala yung kama na tinanggal natin doon sa bahay, no, na pinabitan natin ng bagong bed frame. Ito yung nila, ito yung headboard nila. Yan, kita mo pa ako, no. Yan. Kaya ang hirap kasi hindi mo makita yung Talagang mangyayari ito, pokpok talaga. Ito yung mga sinaunang gawa ng mga karpentero, no.
Sa panganahon ngayon, medyo di na ito masyadong uso. Pero marami pa rin gumagawa nito. So, okay naman itong ganitong gawa. Tibay naman siya. Pero problema lang talaga nito pag kinalas. Kasi ganito na mangyayari niyan. Yan. Tayo dito kasi ay modular cabinet maker tayo, no? Pero ang itong ganitong gawa kasi ay gawa to ng mga SAS Carpenter. Magkaiba kasi yung SAS Carpenter at saka yung modular cabinet maker. Pero tayo, kung sakaling tayo man gagawa nito, halimbawa ito, pwede tayo gumagawa ng ganito, hindi pa rin ganito yung gagawin natin. Yung ipako-pako, no? Ang gagawin pa rin natin talaga ay talang tornilyo, screw siya, para madali siyang kalasin. Matibay din yon. Mas matibay pa nga yan kasi ganito eh. Itong mga pako na to. Mas maganda kasing screw, mga tornilyo gagamitin natin kasi madaling kalasin. Maiwasan yung ganito. Yan, basago. Tinan mo ito, daming pako. Tinan mo yung pako na yan. Ganun, karaming pako. Pinadtad. Dito tayo sa kabila. Ito naman yung pinaka-frame niya sa harapan. Yan. So, kakalasan din natin to. Ayan o. Wala kami kinang pako kasi minamasilyahan nila, di ba? Yan. So, ang mangyari nito, dahil puputulan natin to. Gawin nga pala natin tong ano, para mapakinabangan pa ito. Gawin natin tong pwedeng queen size or di kaya yung full double na lang. Kasi yun ang pinaka mas madaling ibenta eh. Pero kahit pa paano, maibenta pa natin to. Para mapakinabangan natin to kasi ay basura na lang to. Matibay naman yung kahoy. Kahit pa paano, matibay pa yung kahoy. So, paliitan na lang natin ito. Para kahit pa paano, may dispose natin, may labas natin, may benta natin. Para naman kahit pa paano luluwag yung shop. Kumbaga magbawas tayo dito ng mga tambak. Bago tayo tatanggap ng mga modular cabinet ulit. So, puputulan natin to dito. Tapos siyempre, para di masira yung design. Ganon din sa kabila, puputulan din natin. Ganon din yung headboard, no? Kumbaga, kabilaan babawasan natin. Para naman, kasi may mga design to eh. Yan. Para naman, sentro pa rin yung design, hindi siya masisira. Bawas kabila, bawas din dito sa kabila. Yan, kabilaan bawas. Tapos saka natin ilipat dito. Kaya medyo challenging ito dahil nakadikit ito, ano, ito paano natin ito kalasin na hindi masisira yung kahoy. Tapos ito naman yung pinakasahig niya sa ibabaw na sahig. Ito pinakamin na sahig niya, no. Babawasan din natin ito. Yan. Tapos ilipat natin itong frame na to dito. Ganun din itong baba. Yan, para maging ano, full double size. Mas madali kasi ano, sa akin kasi mas marami kasi nagpapagawa sa akin ng mga full double kaysa king size. Saka problema ko nga pala nitong king size na to, ano siya, tama naman yung lapad niya sa king size. Ang problema nito yung haba niya. Kasi 75 inches lang yung haba nito. Kumbaga parang kasing haba lang ng queen, double, single, maganon. Standard lang siya. Kasi ang king size, mas mahaba dapat yon. Hindi 75. Yung, 75 inches yung haba niya. So, mahirapan tayong magano nito, maghanap ng mattress. No? Hindi yan. Gito. Bali yung pinaka-foam niya. Mahirapan tayong, maghanap ng ganong size. O di kaya, pasadya na. Pag ganito nga, 75 yung haba niya. Babalikan ko na lang kayo, no, pag natapos ko na itong gawin. Gagawa tayo ng video nito pag natapos na. Sa ngayon, dito muna tayo sa yung kama na ipapalit namin nito. Yung sinasabi kong dikalas. Ano, Mac? Baklas na tayo? Ha? Boss! Sige, baklasan mo. Paano baklasan to? Ano ba yung mas ang tornilyo to eh? Oo. Yung problema, kasi wala tayong makitang tornilyo kung paano babaklasin. Kaya ito, lugtungan siya. Pero walang tornilyo. Kung paano ko tinago yung matornilyo nito, yun ang i-share ko sa inyo ngayon. Pag itong kama, di pwedeng hindi di baklas kasi gawa ng hindi ito may pasok sa bahay. At saka pagkarga, ang hirap nito ikarga pag ito kalaki. King size ito. Ano ba siya tayo mo? Ito, Mac, ituro ko sa'yo, Mac, kung anong sikreto nito, Mac. Mamay na yan. Magbalot. Unang tanggalin natin yung pinakasahig niya. Sa sahig, pwede nyo naman natin iskruhan doon sa side, no? Kasi hindi naman ito makita pag nilagyan na ng pinaka-foam, pinaka-kutson niya. Pero pwede rin hindi. Basta siguraduhin nyo lang na hindi makalampag, kailangan masikip. Ayan. So, ganun pala yan. Galing ah. Andyan yung mga screw sa loob. Itong frame na to, ay dadagdagan pa to. Ito yung mga frame, oh. Para yan dito. Yan.
Pero hindi lang natin pinabit, gawa na. Tanggalin lang din naman. Galing nga po sa loob, ano? Kita na yung mga screw. Nasa loob. Lahat ng screw nasa loob. Talaga. Yan yung mga screw, no, natatanggalin natin. Kung napapansin nyo, may mga botas na naabang pero di pa natin nilagyan ng screw. Pagdating doon sa site, tatatadarin na natin yan ng screw doon. Siyempre para tumibay. Ayan, yung mga botas na yan. Yan ang diyan kumakapit yung ating pinaka-siding sa labas. Kaya wala kang makikita ng screw sa labas kasi andito lahat sa loob. Natanggal lang nga pala natin yung siding, no? Hindi pala nakapag-record yung ating camera. Pero nakita nyo naman yung kanina yung mga screw sa loob, no? Yung tinanggal natin yon kaya nakalas natin yung siding, yung pinaka-labas na siding. Itong natitira dito, ito na yung pinaka-frame natin. Kung napapansin nyo, makikita na yung screw kasi natanggal yung siding. Kami ang GP Cabinet Maker. Gawang maayos, gawang tapat, walang palpak, walang peke. Bawat kabinet may kwento, dangal, lika ng kamay. Gawa ng tunay at gamay. Oh, 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 oh. Yung nasa site na kami, inakita agad namin yung mga panel natin, no, sa ating bed frame. Ang problema, yung pinagtanggalan natin, yung papalitan natin na na kama. Ito yung inabutan namin na kama doon na kailangan nating alisin. Ito yung papalitan natin ng ating ginawang kama. Ang problema nito, hindi natin may ibaba ng buo kasi king size nga ito. Masikip pa rin yung pinaka hallway ng bahay at saka yung hagdanan. Talaga hindi natin magkasya. Di magkasya sa hagdanan talaga. Kaya ang nangyari, binaklas namin to, kaya lang may kahirapan gawa ng nakapako nga ito. Tulad ng sinabi ko kanina, may kahirapan talaga pag nakapako yung mga di mo makita yung mga pako kung saan mo siya tatanggalin. Ngayon, pinipersa na lang namin sirain to. At saka hindi pa rin namin may kasya sa sa hagdanan, gawa ng masikip na yung hagdanan. Ang nangyari nito, kahit kinalas-kalas na namin, hiwalay na, hinati namin to sa tatlo. Dito na lang namin dinaan sa pinaka-balkonahin niya. Buti na lang yung balkonahin niya ay maluwag-luwag. Yung sliding, tinanggal namin yung pinaka-dalawang panel ng sliding. Kaya naibaba namin itong kama na ito. Pero yung ating gawa ay napakadali nating iakyat sa hagdanan gawa ng maliit na nga lang na ng mga panel ito. Sinimulan natin agad yung pag-assemble ng ating gawang kama, no? Una nating i-assemble ay yung frame. Yung pinaka-frame niya, malayo tayong mag-screw sa labas kasi meron pa naman tayong itatakip nito, yung pinaka-siding niya. Kung napapansin nyo, kita pa yung mga screw, no, sa mga pinaka-frame niya. Ayan. Tapos, yung ikabit na natin yung pinaka-siding, lahat ng screw naman ay dito sa loob. Kaya wala kang makikita ng screw sa labas kasi puro loob yung ating pinag-screwhan. So ito na yung kalabasan niya. Kung napapansin nyo, wala kayong makikita ng screw sa labas. Yung kinabit natin yung pinakasahig, lahat ng screw sa loob ay hindi mo na rin makita kasi may sahig na nga. Marami pa tayong gagawin dito, no? Dito sa bandang headboard ay meron tayong ilalagay dyan na magkabilang side table. Kuno din sa kabilang side. Tapos dito sa itaas meron tayong 3D design dyan na ikakabit. Tapos naka-floated panel kabilaan din. Tapos itong kisame, meron tayong gagawin dito, i-improve natin itong kisame niya. Tapos dito, meron tayong gagawin kabinetin dito sa gitna ng dalawang kabinet na yan. Tapos dito, papalitan natin yung pinaka-dresser niya na kabinet. May ginagawa tayo dyan sa shop para ikabit natin dyan. Tapos yung kisame dito, sinimulan natin ikabit yung design niya. Yung pinaka-gitna nito ay PVC panel na ikakabit natin dyan. Tapos dito, yung pinaka-kabinet sa gitna ay naikabit na rin natin. Ito yung lagayan ng CCTV monitor. Ito na nga pala yung ating pinaka-design na headboard, yung 3D design sa ibabaw ng kama. Tapos ito yung pinaka-layout niya, no? Kung gusto nyo gayahin yan, i-post nyo lang yung video. May masukat naman yan. So ito na yung natapos na natin. Tapos ikapit na natin ito sa site. Tara! Pa lang suot ko na ang pangarap. Kahoy at martilyo, araw-araw kaya ka. Guhit sa papel, unti-unting nabubuo. Bawat tiwa, bawat sukat may pusong halo.